Hmm. Ang sarap talaga uminom ng sabaw ng buko, mga manay. So, hello po sa ating lahat and welcome sa ating kusina. And for today's video, samahan niyo ako dahil eto nga, ako ay nagkakayod ng buko. So, ito po ay murang buko, mga manay ha, hindi ito yung niyog. Kasi ihahalo ko to sa ating gagawin na sumang balinghoy. Sabi ko dun sa partner ko, kayo rin. Ang ginawang parang niyog. Kaya ngayon, ang siste, kakayurin ko dito sa taas. May naka-ready na rin ako rito ang balinghoy. Pero ito muna yung unahin ko na kayurin para mailagay ko sa rep. Sa chiller muna para hindi siya yung mamanis o umasim. So kayurin lang natin ng ganito. Then ito yung kamoting kahoy. Ayan, naka-ready na. Kasi gustong-gusto ko talagang gumawa ng suman. Ayan. At lalong-lalo na sa ating mga viewers na nanonood ngayon na nasa probinsya. Alam ko, mayaman kayo sa mga ganitong bagay gaya ng buko at yung ating kamoting kahoy, dahon ng saging. So, isang dagdag idea to na pwede kayong kumita kahit nasa bahay lang. At the same time, napakamura lang ng sangkap na to. Kaya pwede ka makapag-umpisa. Madaling-madali lang gawin at masarap pa. So, tapusin ko lang to tapos susunod na natin yung ating balinghoy. So, bali, wag natin masyadong itodo ng kayod para naman hindi masama yung pinaka, ano na yan, yung balat ng ating buko para hindi pumait. Ayan. So, ganito yung kukunin natin. Sarap nito sa buko salad, no? At eto nga, tapos na tayong magkayod ng buko. Isusunod naman natin ay yung pagbabalat at paglilinis. Pagkudkod din itong ating kamoting kahoy. So, madali lang pero kailangan ingat lang sa paggamit ng kutsilyo. Lalo na kung meron kayong kasamang bata, mga anak ninyo, mas mainam na tayo na lang po yung magbalat nito. Yan. So, tutuklapin lang naman natin yan, oh, para matanggal yung balat ng kamoting kahoy. At eto na, tapos na tayong magbalat at nalinisan ko na rin yung ating balinghoy o kamoting kahoy gamit ang ating panggadgad. Ayan, grater. So, mas mainam yung pinong-pino ha, yung maliit, para po maganda yung hibla. Pinong-pino para maganda yung pagkakaluto natin sa ating suman. So, gamit ito, gadgarin lang natin. Yan. Hanggang sa matapos natin itong lahat. So, kung pang negosyo, doblehin nyo na lamang po ito ang ating recipe na pinapakita ko sa inyo. Ayan. Kasi kapag malaki yung hibla, pangit sa suman. So, mas mainam yung pino yung hibla ng ating balinghoy. Pag ganito na, pwede na kayo magpatulong sa inyong mga anak. Para nalilibang din po sila. So, ganyan kapino yung ating nagadgad. Minsan sa palengke, merong nagagadgad na po ng kamoting kahoy. Kung gusto nyo mabilisan, pwedeng magpakayod na kayo doon. Pero pag wala, kahit ganito lang po ay pwede naman. Yan. Ngayon, pagkatapos natin makayod, so ang gagawin natin, pipigain natin yan ng bahagya. Huwag naman sobrang piga. Baka mawala na ng lasa yung ating balinghoy. Yung saktong piga lang. Ganyan. Tapos, lagay natin sa isang lagayan ulit na malinis. Huwag sobrang pigang-piga. Kasi kapag sobrang pigang-piga, baka dry naman yung suma natin. Hindi na maganda. Ayan, oh. So, kita. Tapusin ko lang. Pigain to lahat.
So, yan. Okay na po yung ating kamoting kahoy. Napiga na natin. Then, ito na yung mga kailangan nating sangkap. So, ilalagay na natin dito yung ating kinayod kanina na buko. 2 pirasong buko lang yung ginamit ko dito, Then, maglalagay tayo ng konting asin. Ito po ay pambalance. Para hindi nakakaumay. Maglalagay din tayo ng sugar. Ito ay 1 cup. Pero pwede niyan dagdagan. Depende sa inyo kung natatabangan pa kayo sa timpla. Kasi mayroong iba na ayaw nila ng sobrang tamis. Then, maglalagay tayo ng French vanilla. Gamit ko ay Flavor Aid. Para dagdag aroma. Yan. 1 tablespoon. Then, yung ating butter oil blend. Para may linamnam siya ng butter. So, maglalagay lang po ako ng mga 2 tablespoon. Yan. Then, mix lang natin. So, nag-gloves na po ako. So, madali lang naman to kapag nahalo na natin to. Ibabalot na natin to dun sa dahon ng saging. Pero yung dahon ng saging, kailangan idarang natin sa apoy para hindi mapunit. Ngayon, ang bango kapag merong butter na nilagay. Suki na ako ng bab Mapaulam yan mga manay. O bake ng mga bread, cookies. Mga kakanin, pwede po natin gamitin. So, okay na to. Gagawin ko, set aside ko muna dahil magdarang mo naman tayo ng ating dahon ng saging para makapagbalot na tayo. Tapos na akong magdarang ng dahon ng saging mga manay. Wait lang. Inom lang ako. Sarap talaga ng sabaw ng buko. So, dapat yung dahon ng saging, malapad po para maganda yung pagbalot ninyo ng suman. Then, kailangan punasan nyo muna ng malinis na basahan bago balutin para po maiwasan yung minsan may alikabok na nakadikit o yung mga parang sapot-sapot, di ba, kapag nabibili natin or nakukuha natin sa puno. So, okay na. Pwede na tayo mag-start magbalot. So, kuha lang tayo ng sakto lang. Huwag nyo rin sobrang kapalan kasi matagal lang luto nito kapag makapal din yung gagawin yung suman. Then, balutin natin. Tapos, paikot. I-roll lang natin. Tapos yung magkabilang dulo, siksikin nyo lang ng ganyan. Then, ganyan. Ganyan lang naman ang pagbabalot ng suma ng balinghoy. So, ulitin-ulit natin. Mas mainam huwag kayong gumamit ng pambalot na may butas. Kasi pag may butas, lumalabas yung katas tsaka mapupunit. Lagyan natin ng buko. Ganyan lang Tapos, baliin lang yung magkabilang dulo. So, tanggalin lang natin itong parting matigas na to. Hindi natanggal nung nagdarang tayo para mabali natin ng maayos. Ganyan. O, diba? Pare-pares lang ng laki. So, nilapit ko para mas makita ninyo ng malapitan yung pagbabalot. Ganyan. Mas maraming buko, masarap Basta yung mura para maganda yung pagkakaluto. Pero kung yung niyog, pwede rin naman po. Pwede naman yun ang gamitin ninyo. Ayan. O, di ba ang dali lang magbalot? So, nakatatlo na tayo, tas pare-parehas lang ang laki. Basta, tandaan, laging sinasabi,
Pag matagal nyo na itong ginagawa, makakabisado nyo na rin to mga manay. Tanggalin nyo lang itong matigas na to na nasa dulo. Kasi mahirap ibalot kapag may matigas. Ganyan lang. Lalagay nyo lang sa gitna para sure ball na nakagitna yung ating balinghoy. Tapos babaliin natin yung dulo, magkabila. Ayan. So, ganun lang yung pagbabalot mga manay. Napakadali lang. Tatapusin ko lang to. Then, mamaya-maya, isasalang na natin to sa ating steamer. Ayan, tapos na po akong magbalot at nakagawa tayo ng 22 pieces na sumang balinghoy. So, dahil okay na to, pwede na natin tong isalang sa ating steamer. At ito po ay lulutuin natin ng mga at least 45 hanggang 1 oras. Minsan umaabot kasi depende yan sa laki at dami ng nilalagay nating balinghoy sa ating suman. Kasi pag makapal, mas matagal ang pagluluto. So, pwede na natin tong isalang sa ating kumukulong tubig. So, yan, kumukulo na yung tubig natin. Isa lang na din natin tong ating sumang balinghoy. So, i-check natin to ng mga 45 minutes. Then, kapag hindi pa okay, gagawin nating 1 hour. So, again, iba-iba ang pagluluto ng sumang balinghoy. Depende kasi yan sa kapal at laki. So, babalikan ko yan mamaya after 45 minutes. Ngayon, i-check na natin. Makalipas ang 1 oras. Ginawa ko ng 1 oras mga manay. Para sure talaga. So, luto na yung ating sumang balinghoy. So, ready na. Masarap to. May kapares na kape. Lalo na ngayon maulan. So, patayin ko na yung ating kalan. So, yan. Naglalagay na tayo para naman makapag-ready na tayong kumain. Alam nyo mga manay, namimiss ko yung ganito kasi nung time na caretaker pa kami ng partner ko sa isang bakanting subdivision, isa to sa mga tinatanim namin, kamoting kahoy. Kasi kapag yung, alam mo yon, yung oras na kagipitan, wala kang makain, meron kang bubunutin. Sabi nga, di ba, mas lamang kapag masipag ka o madiskarte ka. At eto na nga, tapos na. Tikiman time na, pero wala pa tayong kape. Pero dahil dyan, syempre, buksan na natin. Mainit-init pa to Ayan. Wow. Ayan So kita nyo yung bawat hibla nung buko na nilagay natin. So kitang-kita talaga. Ilapit ko lang. Kita ba yan? Di ba nakakatakam? So talagang pambenta talaga to mga manay. Then kunin natin yung ating tinidor. Ayan. Lumilipat. Siyempre, titikman natin yan. Upo na tayo dito. Para naman mahusgahan na ang ating sumang balinghoy. Ayan. So, yan. Tikim po tayo. Ako lang pala ang titikim. Sugan natin dito. Ganitong luto talaga yung masarap. Again, mga manay sa mga manonood, kung mahilig kayo sa sobrang tamis, gaya ng sinabi ko, pwede kayo magdagdag pa ng sugar. Pero dun sa mga gusto sakto lang, para naman hindi nakakaumay. 1 cup is okay na dun sa ating 3 kilos kasi babalatan pa naman natin yun. So, mababawasan pa ng timbang. Drop. Kape na lang talaga ang kulang. Pero bago ko yung tikman, wait ang init. Alam ko may magtatanong sa inyo, magkano yung costing natin dito. So dun sa ating 3 kilos, nakagawa ko ng 22 pieces. Pero depende pa rin ngayon sa pagtatakal nyo. So pwede pang madagdagan or pwede pang mas kumonti yung gagawin natin. Then, pumapatak lang po yung costing ko ng 277 pesos, lahat-lahat ng aking nagastos. So, sumatotal yung kada isang suman na balinghoy,
yan, mainit-init pa, is pumapatak na 12 pesos. So, hindi na masama, lalo na mga mami, no? Kapag tayo yung mismong gumagawa ng ipambibenta natin, or ipang merienda natin sa ating pamilya. So, pwedeng-pwede rin tong pambaon, lalo na sa mga outing. Diba, kapag nasa sakyan tayo, nahirapan pa tayong alam mo yun kung paano papakainin yung mga kasama natin. Pag may ganito kang dala, mabigat to sa tiyan, nakakabusog, tas tubig lang yung katapat. Talaga namang panalong-panalo. Gusto ko talaga ng kape. Wait lang mga manay. Masarap na masarap talaga pag may kasama tong kape. Pero again, maraming salamat sa inyong panonood. Ayan. Muli ako ang inyong madiscarding nanay at magkita-kita po ulit tayo sa susunod kasi gusto ko talaga magkape dito mga manay. At sa mga bagong viewers natin dyan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At again, abangan pa yung mga panibagong recipe na inyong matututunan na pwede nyong pagkakitaan. Ako nga po pala si Manay, ang inyong madiscarding nanay. Paalam!